Okay guys, continuing our Christmas episode number 6, ang pag-uusapan natin ay all about Salmon Credit. Here are 5 things that you need to know about Salmon Credit. Para hindi nyo masabi na katulad nitong isang Redditor na nagsabi na using Salmon Credit, this is a trap. Bakit nga ba niya nasabing it's a trap? And ano ba yung dapat yung malaman para hindi kayo mahulog sa patibong na to? So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko niya ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, Salmon Credit. So ito ay parang buy now, pay later na service na ino-offer ni Sun Prime Finance Incorporated. Ha? Kala ko ba bangko ang nagpapautang dyan? Di ba Salmon Bank nga yan? Well, apparently, right now, hindi. Magkaibang entity ang nagpapautang dito sa Salmon Credit, sa Salmon Product Loan, and sa Salmon Cash Loan. Technically, hindi talaga siya yung bank. However, nasa iisang umbrella lang sila. Take for example na lang yung mga loans natin sa GCash. Hindi naman talaga si GCash ang nagpapautang sa atin. Meron silang isang finance company na tinatawag nila Fuse Financing Incorporated na sila ang nagpapautang sa atin sa loob ng GCash. Nagkaroon din naman ang scenario dito with Salmon Credit na nasa iisang umbrella lang tong mga companies na to, though iba ang nagpapautang dito sa Salmon Credit. Dito sa Salmon Credit, meron silang 3 product service na pwedeng i-offer sa atin. Una, nandiyan ang Salmon Product Loan. Pangalawa, ang Salmon Credit. And pangatlo, ang Salmon Personal Loan or Cash Loan. So, unahin muna natin ang Salmon Product Loan. Well, katulad siya ng home credit na nakikita natin sa mall, sa mga merchants na may masariling booth at may agents na nagpa-process. Ganun din naman ang Salmon Product Loan. Nasa mall din sila or nasa merchant din sila. If balak mong bumili ng item at ipadaan yan sa financing, pwede nyong i-apply yan dun sa Salmon agent na nasa merchant or nasa mall. Think of it really na parehas lang siya ng sistema ni home credit. And usually, meron din siyang evaluation and down payment. Now, let's move on sa susunod na loan nila, which is the personal loan or the cash loan. Well, ito naman ay hindi openly ino-offer sa karamihan. Usually, if you have good credit record with Salmon, doon lang nakakapag-offer sa inyo ng cash loan service. So, more on repeat customer ang napapautang nila dito sa personal loan na to. Lastly, itong Salmon Credit, which is openly available sa karamihan na gusto mag-apply. So, basically, kailangan mo lang i-download ang Salmon app na makikita nyo sa Google Play Store or sa Apple App Store and then mag-register lang kayo at maghintay ng credit line na ibibigay sa inyo. Kadalasan yan sa simula, nasa around 3,000 lang ang ibibigay sa inyong credit line until tumaas at tumaas yan dahil sa paulit-ulit nyo paggamit ng Salmon Credit. Ang isa sa pinaka-highlight ng Salmon Credit ay ang 0% interest na pag ginamit mo ang iyong Salmon Credit through QR or through debit card or through virtual card. Ulitin ko, dun lang po sa tatlo through QR, virtual debit card, or physical card, maging eligible po ang paggamit nyo ng 0% interest sa loob ng up to 62 days. Ngayon, may built-in function na transfer to e-wallet ang Salmon Credit. Ibig sabihin nito, yung credit line mo, pwede mong mag-cash advance kaagad yan at magamit mo. However, guys, ito yung sinasabi ng Redditor natin na this is a trap, is that hindi kasama sa 0% interest ang cash advance or yung transfer to e-wallet. Na kapag ginawa mo yan, automatic na ma-chargean ka ng interest based dun sa binigay sa inyong interest rate. Well, dito nyo po makikita kung ilan ang interest na nilagay po sa inyong account. So, pagka-click nyo po dito sa credit line nyo, diretso lang po kayo sa ilalim under documents, tapos pindutin nyo po yung plan details. Ayan, makikita nyo po dyan kung magkano po ang interest na ma-charge sa inyo. Sa akin po, ang interest po na charge nila sa akin is 9% per month. Tapos, nandyan din po yung other details such as late payment fee and cash transfer fee. Okay, so apart from those na nasabi ko na, for you to be guided kung ilang araw pa ang natitira bago ang bayarin nyo or due date nyo, kunyari gagamit kayo ngayon, makikita nyo na yan sa app right now. So, pag inopen nyo yung credit line nyo, you have under payments,
na nakalagay dyan, like 39 days interest-free on today's purchase when you pay next statement balance in full by January 13. Ibig sabihin, from day to day until January 13, I have 39 days. So, dito nyo mag-gauge kung kailan ba magiging due date nyo. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So, please follow and support. Last na lang po siguro ang dapat kong i-highlight sa inyo, lalo na sa product loan ng Salmon, especially kung cellphone ang bibili nyo. Please be guided na nag-i-install po si Salmon ng MDM, yung parang pang-lock. Yung MDM na yan po ay parang corporate lock na kunyari sa opisina, binigyan kayo ng cellphone tapos nag-awol kayo, nakokontrol pa rin nung kumpanya yung cellphone. Pwede niyang i-block yung access nyo at hindi nyo magagamit. Parang ganon. Nangyari po to kay Bilis, but sabi nila ngayon hindi na daw po, and nangyayari po yata to kay Home Credit right now. So may ganon din pong system na nai-install yung agent ng Salmon Credit kung uutang po kayo ng Salmon through the product loan. You might need to be aware of this kasi pag hindi po kayo nakapagbayad or na-late po kayo magbayad, for sure ilalak po yung phone nyo until makapagbayad po kayo. Take for example na lang po na ito pong isa na netizen natin na nanghiram na na-late po siya ng payment at na-block po ang kanyang access sa kanyang cellphone, which is, I really find this parang intrusive, though kasama po kasi yan sa pinirmahan yung kontrata. So, just for you to be aware, kung kukuha kayo ng product loan na cellphone kay Salmon. Lalo na Pasko ngayon, talagang tumataas ang sales ng mga cellphone. Lastly, since napag-uusapan na rin po natin ang interest ng Salmon Credit, just in case po na hindi nyo po kayang bayaran in full ang inyong Salmon Credit, matcha-chargean nga po kayo ng interest. Though, sa pag-charge po nila ng interest, kasama na rin naman po ang pagkakaroon ng minimum amount due. Meaning, mag-generate po sila ng amount na pwede nyong bayaran just to close the month. Tapos, makikarry over yung hindi nyo binayaran sa susunod na buwan. At least, kung binayaran nyo ang minimum payment, hindi po nasira ang record nyo. For our weekly GCash giveaway po, you have to share this video to your Facebook, YouTube, X, or even Instagram and answer the question of the day sa ating comment section sa baba. So, for our question of the day po, hindi lang naman po si Salmon yun nga, si Home Credit din, si Bilis, may ganyan din, na cellphone loan, diba, or product loan. Nakaakibat nga po niyan kasama sa agreement dun sa loan nyo, pwede sila mag-install ng locking feature or locking mechanism na pag hindi kayo nagbayad, ilalock nila yung phone nyo. So given this, sa tingin nyo, bakit marami pa rin po kaya ang nag-a-apply ng cellphone loan sa mga ganitong sistema ng pautang kahit alam nila na may possibility na malak ang phone nila pag nakapag-miss sila ng bayad? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Brian De Los Reyes. At Brian De Los Reyes, ang sabi po niya, Sir Pat, trying to invest in stock market but still lack of knowledge. Medyo nalilito pa. Thoughts about this? Thank you, watching from Oman, Middle East. Stock market, it's something na hindi rin po ako ganun ka-confident i-discuss. Meron po akong knowledge or some knowledge about it because na-involved din po ako sa pagki-crypto before, but it's not something that I would really share kasi baka meron po ako masabing mali that would cause damage to your end. So yun lamang po for today's video. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!